So hello, what's up mga sangkay? Pag-usapan po natin mga sangkay itong mga matitinding pasabog ngayon ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Hello guys, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Sama po ang inyong mga lugar para makilala naman po kayo ng mga kapwa, mga tropa natin dito sa YouTube. Sa mga nanonood ngayon, di pa po nakakapag-subscribe. Tayo po ay 1.37 million subscribers na. Ilang tulog na lamang po mga sangkay. 1.4 million subscribers na po tayo at paparating na po tayo sa 2 million subscribers, no? On the way po tayo, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, mag-subscribe lamang po. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba mga sangkay. Ng video na to, pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto mga sangkay, pag-usapan lamang po natin saglit. Itong mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte. No, nagkaroon po siya ng live at ito po 'yon. Yan po yung kanyang naging live mga sangkay at gusto lang po natin magbigay ng reaksyon at summary mga sangkay tungkol po dito kasi yung iba, 'di ba, tinatamad po panoorin yung mahaba yung live pero magkomento at i-analyze po natin yung mga bagay-bagay na kanya mga sinabi. Ulitin ko lamang po sa mga nanonood, tayo po ay neutral mga sangkay sa awayan ng mga politikong ito. Pero tayo po ay pro-government. Sumusuporta po tayo sa pamamahala ni PBBM. Ang ayaw lamang po natin, magkaroon po ng kampihan sa mga awayan ng pampolitika. Pero sa mga ginagawa ng ating presidente, suportado po natin yan, lalong-lalo na po yung kanyang adhikain at mga proyekto sa ating bansa. Ngayon, ito po, si VP Sara Duterte ay may mga binitawang salita mga sangkay. Isa sa mga pasabog niya mga sangkay sa kanyang press con ay itong mabigat daw ang salita ng Pangulo. Kung kaya't parang ang dating mga sangkay hindi na po siya susunod sa due process kasi wala na daw po siyang tiwala mga sangkay. Parang ang dating na itong halimbawa yung NBI, 'di ba, hindi po siya sumipot. Hindi po siya sumipot mga sangkay. Pangalawang beses na sabina na po ito and I don't know ano pa ang magiging action dito ng NBI. Pero ayon po sa kanyang sinabi, ang pinangahawakan niyang salita ay mabigat daw po ang sinabi ng Pangulo laban sa kanya. Pero for me, mas mabigat po ang binitawang salita ni VP Sara against the President. Kasi ang kay PBBM, ang naalala ko lang mga sangkay, na sinabi po niya ay response lamang po sa mabigat na sinabi ni VP Sara na ipapatumba niya sila PBBM kung sakaling may mangyayari daw po sa kanya. Yun po ang tinutukoy niya na may banta din daw po sa buhay niya. No? Pero kung pagdating sa mabigat na salita, mas mabigat po ang binitawang salita ng ating Vice Presidente. Laban po sa Presidente, bakit? Nagbanta po siya, mga sangkay, di ba? Na ipapatumba po niya. Kung may mangyayaring masama kay VP Sara. Ngayon, nag-response ang ating Pangulo at ayon po sa kanya, yan daw po ay kanyang papalagan. Nakita niyo mga sangkay? Ganun lamang kasimple. Actually, dapat may mas mabigat po doon na sinabi ang Pangulo eh. Kaya nga lang, parang yun na po yung pinakamabigat na salita para sa kanya, mga sangkay. Na binitawan niya. Yan daw po ay kanyang papalagan nitong mga pronouncement ni VP Sara. Kasi matindi yun, pagbabanta po yun eh. Pambihira, kahit nasabihin pa po natin na may pagbabanta sa buhay ni VP Sara, hindi po ibig sabihin nun, para ikaw din ay gumawa ng isang masamang bagay sa kapwa mo. Lalo na at kwento lamang ni VP Sara yun. Eto nga mga sangkay ito po yung sinabi pa po regarding po sa banta sa buhay ni VP Sara. Sabi po niya, may bias. Bakit? Hindi daw po maayos ang proseso. Kasi, yung banta daw kay PBBM, pinaimbestigahan kaagad. While ang banta daw po laban sa kanya, wala daw pong pumapansin. Which is wrong.
I disagree. Bakit? Ang NBI mismo ang nagsalita. Ang purpose ng pagpasubpina kay VP Sara, maliban po sa gustong maklaro ng NBI kung ano po ang gustong iparating ni VP Sara sa Pangulo, kung ito nga ba talaga ay pagbabanta sa Presidente, which is klaro naman, pagbabanta po talaga. Ang gusto pala mangyari ng NBI is malaman. Sa sabpina nila, gusto nilang malaman kung ano ang, o kung sino ang nagbabanta sa kanya. Pero umiiwas si VP Sara, di ba? So kaya nga po mga sangkay, nagdududa po tayo kung ano ba yan? Kwentong barbero lamang ba yung kwento ni VP Sara na may nagbabanta sa kanya? Kasi, hindi po tumutugma sa kanya mga aksyon. Kasi ang NBI, gustong tulungan siya na malaman kung sino itong nagbabanta. Kaya nga lang sabi ng NBI, paano na may matutulungan kung ayaw niya makipag-cooperate? So dito pa lang, bali-balentong po yung statement ni VP Sara. Isa pa sa statement niya mga sangkay, yung tanong na ano daw po ang worst na senaryo na tatakbuhan ng kanyang political career. Sabi po niya, pwede na po siyang matanggal bilang vice-presidente. Sandamakmak na mga kaso ang makakaharap niya. Yun daw po ang possible na mangyayari. At alam nyo na ang kasunod yan, mga sangkay. Maipapadlock siya. So, yun ang pinaka-worst na sinabi po niya na posible akong kung just in case, no, mananalo po yung impeachment complaint. Matatanggal po siya. Uulanin po siya ng sandamakmak na mga kaso. Which is, hindi po malabo yan, mga sangkay. Alam nyo kasi, marami pong pronouncement ang ating vice-presidente na naglagay din po sa kanya sa alanganin. Nung marami pong pronouncement siya, na medyo tagilid siya dito mga sangkay kasi hindi po siya nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga po, ang nangyayari, todo paliwanag, ang vice-presidente, todo explain, mga sangkay tungkol po dyan. Kasi nga po, meron siya mga sinasabi na hindi po niya nababantayan yung bibig, especially pag galit siya, di ba? Pag galit po siya, talagang kung ano-ano na lang yung lumalabas sa kanyang bibig. So, dito mga sangkay, talagang totoo na posible siyang makasuhan ng sandamakmak. At kung mananalo ang impeachment complaint, matatanggal siya. Ngayon, ang tanong, kung kapag ka natanggal siya, o may warrant na po laban sa kanya, tadakpin na siya. Ano ba? Ang tanong sa kanya, tatakas ka ba? Kagaya ng ginagawa nila, halimbawa ni Harry Roque at ng iba pang mga tao, mga sangkay na kapag involved sa mabibigat na problema o issue sa Pilipinas, tumatakas? Ang sagot niya po, mga sangkay, hindi daw siya aalis ng bansa kasi yung mga anak niya nandito sa Pilipinas, nasa Davao. So yung concern niya po yung kanyang pamilya. Okay? So ang mangyayari, magpapadakip na lang daw po siya. Kasi ayaw niya pong pumunta sa ibang bansa. So yun po yung kanyang pronouncement mga sangkay. Pero isa po sa pasabog dito ni VP Sara. Ito kumpiyansa si VP Sara na mananalo siya sa impeachment. Dahil malinis daw po ang kanyang pangalan. Ito po yung kanyang sinabi. Kung just in case, kasi ang impeachment ngayon, wala pa naman, hindi pa naman umuusad at hindi pa po natin alam kung ilalaglag po yan ng Congress doon sa House of Representatives. Bagamat may pronouncement na po si PBBM na huwag niyong ituloy yan. Sagabal yan sa ating mga proyekto, sagabal yan sa ating trabaho. Yun po ang utos, actually di siya utos, pakiusap ni PBBM. No? Ayaw po ni PBBM ng impeachment laban po kay VP Sara. Sinusuportahan din po ito ng Iglesia ni Cristo. No? So, kumpiyansa si VP Sara na mananalo sa impeachment. Ang mga sangkay, kahit ako sinasabi ko dito na mananalo si VP Sara just in case. Kasi, ang Senado po ang magiging tagahatol na ito eh. Sila po yung magiging korte. Isipin nyo to, kailangan lang ni VP Sara ng 8 pipirma pabor sa kanya. Oh. Isipin nyo to, si Padilla, Bongo, Bato, Villar, Amy Marcos, 2 Cayetano. Diba? Andyan pa yung Villar na isa, 2 Villar pala ito. So, 8 na sila kaagad. Marami pa pong boboto dyan, mga sangkay. Sila Villanueva at marami pa pong iba. Kasi ang Senado, guys,
ang Senado, lagi pong sumasalungat yan sa House of Representatives. At marami po dyan, mga alipores ni, hindi naman sa matatawag na alipores, taga-suporta ni VP Sara. So, ito po yung mga pasabog ni VP Sara. But what do you think, mga sangkay? Sabi po niya, magpapadakip daw po siya. Naniniwala ba kayo na just in case, mahahatulan siya mga sangkay ng guilty, magpapadakip siya? Well, i-comment nyo sa ibabang inyong mga opinion. Ano po ang inyong reaksyon tungkol po dito sa mga pasabog ni VP Sara? Mag-comment lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, mga sangkay. Magaganda po yung ating content dito patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? So, hanapin nyo po sa YouTube, Sangkay Revelation. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.